Magandang hapon po mga kababayan ko mga OFW. Ito po muli ang iyong kababayan na si Chris Villanueva po dito po sa Oban, Saudi Arabia po. Meron po tayong panunuorin na video clips na bibigyan po natin ng konting reaction at tignan po natin kung ano po yung mali, mali na sinabi o ginagawa ng ating Vice Presidente at ng ating mga senador. In particular po si Amy Marcos at si Robin Padilla. Ito po yung mga hinalal po nating ikatlong pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Kung ano po yung sabihin na po natin mga ano yung magkaroon naman po sila ng hiya sa sarili po nila. Pakinggan po natin to. I-share ko po sa inyo yung video po na galing po sa Philippine Daily Inquirer, Philippine Daily Inquirer po. Po, i-start ko lang po ulit ha. So pakinggan po natin ulit. Pakinggan po natin. Vice President Sara Duterte says it will be Senator Amy Marcos who will bring home her father, former President Rodrigo Duterte. Duterte joined overseas Filipinos in Malaysia on Thursday, June 12, for an Independence Day celebration, which Marcos also attended. In her speech, Duterte says she won't be the one to bring home her father, who is currently detained in The Hague. Opo, pakinggan po natin to. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Yan po muna yung pag-usapan po natin. May mali po rito eh. Kasi po, kung natatandaan po natin last 3 days ago po, that was June 10 po. Si Amy Marcos po, Senator Amy Marcos at saka si Padilla po, nanumpa na po sila bilang juez o court, impeachment court judges. And yet po, tingnan niyo po yung pagiging, ano po nila, partial po nila, pagiging bias. Nakikitaan mo na po sila ng pagiging bias. Ito po ba yung mga senador na hinalay po natin, na nanumpa, na o protektahan po yung constitution po natin, nanumpa na magiging patas po pagdating sa impeachment trial ni Sara Duterte. And yet, kasama po ni Sara Duterte, siya po yung akusado sa impeachment complaint. Siya po yung siya po isasalang sa impeachment trial. Yung dalawa, judges po, kasama po ng itatrial po sa impeachment trial. Yun po ba tama? Kapag ikaw po ba ay nakakasuhan, o nakakasuhan, o tapos, kung ikaw po ay magkakaso po ng isang tao na nagkaroon ka ng problema sa kanya o nireklamo mo siya dahil sa alleged na mga criminal na ginagawa niya o pang-aabuso niya po sa iyo. Tapos yung tao na inaakusahan mo, kasama palagi yung judge. Kasama palagi, tama, kasama palagi yung judge ng akusado. Di ba po ba? Ano ba? Tama ba yung ginawa ko na sa'yo namin isinampa yung kaso? Ikaw yung hurado, ikaw yung judges, yung judge, o sila yung judges. Tapos kasama mo yung kino-complain namin. Di ba po? Pero yet, di nakikita ng mga tao yun. Nagtapapalakpakan lang po sila. Yung mga uto-uto pong nanonood. Tapos, ang pagkakasabi pa po ni VP Sara Duterte, kung saan man daw siya pumupunta, lagi niyang sinasama si Amy Marcos. Lagi niyang sinasama si Amy Marcos. Ano po yung mali doon? Ano po yung doon? Ano po yung dapat po natin ikabahala po doon? Si Amy Marcos po ba'y hawak sa leg ng Duterte? Di ba po ba? Parang parang something is smell fishy. Parang ganun po ba? O sabihin na po natin meron po silang plano tumakbo na si Sara bilang presidente at si Amy Marcos bilang vice na-announce na nila. Okay lang po 'yun. Kaya magpakita ka naman, Amy, Senator Amy, magpakita ka naman po ng iya sa sarili mo.
Kakabendik niyo pa lang po na ano eh, na yung pamilya niyo po, kakalinis lang po ng pangalan po niyo. Tapos ito po, sinisira niyo po ulit yung pangalan yung Marcos. Hindi na po kayo nahiya. Di ba po? Hindi ko po alam kasi hindi naman po kayo nakagraduate po, di ba? Sabi nga nila. Sa tandaan niyo po na tagal niyo na po sa politika, hindi niyo naman po tinapos yung pag-aaral po niyo. Dapat tinapos niyo. Although meron po kayong mga legal advices, assistant, iba po pa rin po yung nakapagtapos ng pag-aaral. Dapat for once and for all sabihin niyo po nakapagtapos po kayo o hindi. Para at least po kahit paano naman po, matahimik po yung, magkaroon po ng closure po yung pag-aaral niyo. Doon po sa hair follicles po ng kapatid niyo. Dapat i-push niyo, kapatid niyo, na magpa-test po ng, ano, ng hair follicle, di ba? Para hindi pa ulit-ulit yung tao. Kasi the mere fact na hindi niyo po ginagawa yan, eh, hindi po mamamatay po yung issue na ganyan. At saka po, hindi po ba kayo nahihiya sa sarili niyo na sinasabihan po kayo ni VP Sara Duterte? Pangalawang mataas na pangulo, pangalawang mataas na posisyon sa gobyerno, kayo po pangatlo. Ganun lang po kayo ituring niya. Parang alila, parang hawak po kayo sa leg ba? Assistant po ba? Diba po? Imbis na kapatid po niyo yung kasama niyo dahil yung pangulo, eh, ikaw po yung ate. Kung meron ko man po pa yung mapapayong maganda, pero tingin ko naman wala. Kasi kung meron po kayo napayo sa kapatid yung maganda, di sana hindi nagkakagulo Pilipinas ng ganyan. Eh parang may sarili rin po kayong interest sa politika na gusto yung pumosisyon po sa mataas. Pero sana matalo po kayo. Kasi tagal nyo na po tagal nyo na po sa gobyerno, wala man po kayo nagawa. Wala naman pong napatunayan ng mga batang Marcos eh, maliban po sa matandang Marcos eh. Baka yung anak po ni President Marcos si Sandro, eh yun po mas hamak pong mas matalino po sa yung dalawa po. Dahil po yun, graduate po sa ibang bansa po talaga yun. At nanggaling po sa baba. Diba po ba? I mean, galing sa pagiging assistant po sa mga lawmakers. At least kahit pa paano po. Meron na pong alam sa batas po. Iti-train na lang po ng mahabang panahon tulad po ng pagte-train po ninyo at hindi po kayo mga nakatapagtapos sa mga pag-aaral. Sabi po nila, anyways, sana po maging patas po kayo, magpakita po kayo ng hiya bilang senador, bilang impeachment court judge, kayo po ni Robin Padilla. Aga-aga niyo pong namumuliti ka rin po eh. Sinasabi niyo yung impeachment case, eh, paghanda po yung para sirain po si Sara Duterte sa kanyang political career para sa 2028. And yet kayo po nagpo-proclaim na po kayo ng tandem for the election 2028. Sabi nga po ni Robin Padilla na siya po yung magiging manager po ninyo. Di ba? Parang ganun din po yung sinabi mo eh. Tapos binaliktad nyo na lang po in your advantage na po. Di ba? Parang sobrang kakapalan naman po ng pagmumukha nyo po ng dalawa. Kakapanumpaan nyo lang po ng bilang huwes, bilang judges. Tapos nandiyan po kayo sa inaakasuhan. May kumbaga parang kinakasuhan na na na, na dapat ipagtanggol yung sarili niya laban sa kaso. And yet, yung dalawang huwes, alam mo na kung anong katatakbuhan ng kaso, di ba? Ganito kagarapan yung mga natin. Ganito kawalang iya. Kagarapan ang ating yung mga leader ng bansa. In particular sa dalawa po na to. Senator Amy Marcos at Robin Padilla. Siyempre, di mo na po maano po dyan yung sila Bato tsaka sila Bongo. Eh talagang Duterte po yan, kahit sunugin niyo po yun. Sabi nga ni Robin Padilla, may Duterte pa rin po yun. Di ba po? Congratulations na rin po kay advance congratulations po sa ating Pangulong, former President po, Rodrigo Roa Duterte. Kung magkakaroon po kayo ng interim na paglabas. Pero ganun pa man, kahit nakalabas po kayo, since na kayo po yung nag-dismember po sa atin bilang ICC member, eh hindi po kayo makakawin ng Pilipinas. Doon lang po kayo sa mga bansa na ICC member o yung sa, diba? Ang weird.
Oo, papalayain ka pansamantala pero hindi ka uuwi sa bansa mo. Doon ka pa rin po sa sa ibang bansa. Tapos sa ibang bansa na hinihilingan na mauwian kahit papaano, doon ka po tumira. Eh, yung panahon po yung mga bansa na yun, sa European, yung panahon po yung mga bansa na inaaway po ninyo. Yung panahon po na nakaupo kayo sa pwesto. O, saan po kayo pupunta? Sa mga bansa po na na Africa, o mga South America, yung mga ganun po ba mga bansa po siguro yung mapupunta mo. Depende kung yung China po, papayag po na puntahan po mapunta po kayo doon, although hindi naman po sila ICC member. Pero baka mapakiusapan po sila. Eh sa atin, hindi po kayo pwede umuwi sa Pilipinas. Unless pagbigyan po kayo ng Pangulong Marcos. Kaya lang, may threat of security po kayo eh. For sure po, pag umuwi kayo ng Pilipinas, wala na po pagkakataon na makabalik po kayo sa ICC. Talagang bloodbath po kung magiging bloodbath po ang Pilipinas, sabi nga ni Duterte, ni Sara Duterte, gusto niya ng bloodbath. Di ba po ba? So sana po, kung gusto niyo pong makalaya, doon na lang po kayo sa bansa na pwede po kayong tanggapin kaysa po sa Pilipinas. Magkakagulo na naman po eh. Kung talagang mahal niyo po yung Pilipinas, diyan na lang po kayo. Total, kayo naman po gumulo. Pagbayaran niyo na po pagbayaran niyo na po yung ginawa po ninyo. At least kahit pa paano may due process po kayo. Hindi katulad po ng mga namatay na inosente mga namatay ng mga bata o pamilya na namatayan po ng mga mahal sa buhay na wala naman po kayo nalaman sa war on drugs. Diba po ba? Sila po wala na pong due process. Ikaw, meron ka pong due process. Kaya manatili ka na lang po dyan sa ibang bansa. Huwag na po kayo umuwi rito kasi magkakagulo lang po lalo. Maawa po kayo sa bansa po natin. At yung dalawa po nating senador na wala pong awa sa bansa o wala pong kahit katiting na kahihiyan sa patuloy pong pagdikit sa ating BP sa kabila po ng pagiging panunumpa po nila na sila po ay huwes o sila po ay impeachment court judges na po. Patuloy po rin po yung ganyang ginagawa po nilang walang hiyaan po ba? Sabi nga po nila. Eh, sana po susunod po matalo na po kayo. Sana madala na yung mga tao na iboto po kayo. Kayo po yung yung mga salot sa isa po sa mga salot sa lipunan. Kung bakit nagkakagulo bansa po natin dahil sa katulad po ninyong mga leader na wala pong paggalang sa batas. Meron lang pong paggalang sa mga Duterte. Kunyari lang po yung makamahirap po kayo. Hindi po totoo yun. Sabi nga po nila, bisan man po daw ang ahas, ahas pa rin. Parang ganun po. Yung mo ba? Ewan ko po ako, medyo duda. Hindi, iba po kasi mentality ng ex-convict eh. Tsaka po yung mentality po ng medyo matagal na po na dinudurog ng taong bayan yung pamilya po nila. Nagkaroon na po yan ng hindi ko alam kung baka may PTSD po sila, yung post-traumatic syndrome, parang ganun, disease, parang ganun po ba. Yung parang yung sa sobrang dami na po nilang mga pinagdaanan sa buhay, na immune na. I'm not saying na ganun po yung meaning ng PTSD. Kumbaga, yung kahit na anong batigis nyo po sa kanila, wala na immune na makapal na po talaga yung mukha. Ganun na po yung nangyayari kay Senator Amy Marcos. At ganun din po kay Robin Padilla. Senator Robin Padilla. Wala po. Pag ganito po mga leader po natin, wala na pong mangyayari sa bansa po natin. Tapos, magkakaroon pa po tayo ng leader o nagbabalak pa po maging presidente. Tingnan nyo po magsalita yung kababaeng tao, vice-presidente po natin. Nagtatangkang papatay ang ating presidente, ang kanyang asawa, ang Speaker of the House, pupungutan ng ulo ang ating presidente. Huhukayin po ang buto ng kanyang ama ng presidente po natin, tatapon po sa South China Sea. Yan po yung uri ng presidente po na vice-presidente na pinapalakpakan ng maraming DDS supporter. Yung mga na po, kulto na hindi na po wala na po sa matitinong pag-iisip. Basta ang importante, kakampi po sila kahit alam po nila na may mali na po sa kinakampihan po nila. Ayaw po nilang tanggapin na may mali
iniisip po nila perfecto ang ating Vice Presidente. Yun lamang po, nag-react lang po ako yung ano pong pahabain kasi kakain ko lang eh. Sige po, mag-ingat po tayo at enjoy po natin ang ating day off. Medyo lumaluma na po yung t-shirt ko, matagal na po ito. Di pa po ako naliligo eh. Kaya ito lang po yung t-shirt ko, yung pinantulog ko na po. Napanood ko lang po yung video na to. Sinare ko lang po sa inyo. Sige po, ingat po tayo palagi. Peace po.